At ang mahal ko ay magpapatuloy in praise God, kung saan tayo darako na po sa pakinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan. At ang lahat ay aming inaanyahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at daday papangaral ng ating minawan mangaral, ang ating beloved preacher, beloved brother Joey Mancera. Amen. Praise God. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Bob De Luna. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung end-time prophet, kami po taus-puso nagpapasalamat dakilang Diyos sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, bago po ang lahat sa pakikinig na iyong banal na salita, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Dalangin po namin dakilang Ama, langisan mo po at pagpalain ang iyong banal na salita. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Una tingit sa lahat po aking pinaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay nagpapaabot. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, dito po sa bansang Pilipinas, maging sa ibayong dagat, isang mapagpalang hapon po. We love you so much. We love you in the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, maging ang nanonood po ngayon ng ating live webcast, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga bisita, sa lahat ng mga anak ng Diyos, maging ang narito po sa ating dako ng pastoral house na mga baguhan, welcome po kayo. Welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ito na po yung panahon na, ibig sabihin, yamang alam natin ang mga nagaganap ay biglaan. Dumarating ang mga earthquakes, nandyan po yung mga kalamidad at wala pong tigil. Actually, nagkaroon na ng mga earthquake drill, pinaghahandaan po ito. Ngunit, kailangan ang tao lumapit sa ating dakilang Diyos. We must warn them na kailangan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aasahan sa huling panahon na tayo'y lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of 2 Chronicles chapter 19, verse 10. Amen. The second book of the Chronicles, chapter 19, verse 10. And what cause soever shall come to you of your brethren that dwell in their cities between blood and blood, between law and commandment, statutes and judgment, you shall even warn them that they trespass not against the Lord. And so wrath come upon you and upon your brethren. This do, and you shall not trespass. Dito po sa ikalawang mga Kronika, Kapitulo 19, versikulo 10. At anumang kaalitan na dumating sa inyo mula sa inyo mga kapatid, ay nagsisistahan sa kanilang mga bayan. At dugo, kautusan-utos sa mga palantunan at makahatulan, ay inyong papayuhan sila upang sila'y huwag maging salari ng Panginoon at gayo'y kaputan at huwag dumating sa inyo at sa inyong mga kapatid. Ito'y inyong gawin at kayo hindi magiging salarin. Amen. Praise the Lord. Nagbibigay babala
At ang bawat isa sa atin, tayo po ang gamitin upang sa pangulang dalangin ng ating dearly beloved pastor, ang bawat isa sa atin ay maging matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. At anumang kaalitan ang dumating sa inyo na mula sa inyong mga kapatid na nagsisitahan sa kanilang mga bayan, na dugot-dugo, kautusan at utos, mga palatuntunan at mga kahatulan, ay inyong papayuhan sila upang sila'y huwag maging salarin sa Panginoon at sa gayoy kapuutan ay huwag dumating sa inyo. At sa inyong mga kapatid, ito'y inyong gawin at kayo'y hindi magiging salarin. Kaya mga minamahal, bawat isa po sa atin, siguraduhin natin na tayo po ang liwanag sa mundong ito, na dapat nasusunod natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi po tinitingnan ng Diyos kung gaano ka katagal sa banal na iglesia. Ang kailangan, baguhan ka man o datihan ka, maging matured enough ka, na nasusunod mo ang kalooban ng Diyos. At pag nakita mo ang kapwa mo na gumagawa ng hindi maganda, iyong paalalahanan, you must remind them. Dahil ang isang pagkakamali, hindi na pwedeng ituwid pa na isang pagkakamali. There will be no reasoning, mga minamahal ko. Wala tayong may kakatwiran sa ating dakilang Diyos upang tayo'y maging halimbawa, maging sa lahat ng mga baguhan, mga inaanyayahan natin, mga minamahal ko, magbigay tayo ng babala na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob naman ng Diyos ay ang buhay na wala hanggan. Kaya ito ang pinakamagandang Pasko na ibigay natin sa kapwa natin. Pag maging yung mga hindi pa nakakilala, kaya kailangan makilala nila ang ating dakilang Diyos. Ikaw ay magpatotoo sa kanila at ihayag mo ang kabutihan ng Diyos. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Second book of the Thessalonians chapter 1 verse 8. In flaming fire taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang laging sinasabi na, dearly beloved pastor, huwag tayong masyadong mag-rely sa Tagalog. Yung English ang mahalaga. Kasi dito po sa English, nawala po yung inflaming fire. Amen? Sa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Pag hindi ka kumilala pala sa ating mahal na Panginoon, nagniningas na apoy ay darating sa iyo. At sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pag hindi ka tumalima, bagamat sabi mo, Kristiyano naman ako eh. For whosoever, ang sino man po makasunod sa kautusan ng Diyos sa isang banda o sa isang punto, hindi nakasunod, baliwala po. Kaya kailangang tumalima tayo sa Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging totoo tayong Kristiyano dahil tayo rin ang pagpalain. Sabi ng banal na kasulatan, if you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung ikaw ay magkusa at maging masunurin, kakain ka ng buti ng lupain. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang pagtalima, mga minamahal ko, narito ang ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Mga minal, ipinapaalala lagi, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito raw po'y matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Pag sinunod mo, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos, believe in the Lord your God, magiging matatag ka eh. Believe in His prophet, giginhawa ka. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mapalad po tayo tuwing ganito po na December, ito na, naghahanda na po tayo. Marapat lang na karapat dapat tayo mag-celebrate sa kabutihan, sa kapanganakan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo yung mga tunay na Kristiyano may Espiritu ng Diyos na ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon
maligtas ang marami pang tao. Mabuksan ang kanilang pangunawa, malaman nila na merong totoong Diyos na nahayag sa laman, na siya mismo ang tumubos sa atin sa krus ng Kalbaryo. Acts chapter 26 verse 18, atin pong basahin. In the book of Acts chapter 26 verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ang mga Gawa, Kapitulo 26, versikulo 18. Upang idilit mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana at kasamahan na pinaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Amen. Praise the Lord. Ito po ang layunin ng ating dakilang Diyos nung siya'y nagkatawang tao. He was born, mga minamahal ko, through the Holy Spirit by a virgin. Mga minamahal ko, na ang layunin upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, bulag tayo. Nung wala pa po tayo sa banal na gawan, hindi na natin maunawaan ang alam natin yung Pasko, yung mabusog ka, meron kang damit, masaya ka, pagkatapos nun, tapos na ang Pasko. Ngunit dito po, nabuksan ang ating mga pangunawa, nabuksan ang ating mga mata. Nangagbalik tayo mula sa ilaw na ang buhay natin noon ay puro kadiliman. Nagkukunwaring Kristiyano, pero sa totoo lang, tayo po ay hindi totoong naglilingkod sa Diyos. Ngunit, ang kapangyarihan ni Satanas, nilinlang ang mundo natin. Ngunit, salamat sa Diyos, totoo po, tayo po ay lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Love came down to save us all. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Pag pinatawad ang kasalanan mo, gagaling ang karamdaman mo. Lahat magsabing, praise the Lord. At mga mana na kasamahan ng mga pinaging banal sa magitan ng pananampalataya. Tingnan po yung mana. Patuloy yan, mga minamahal ko. Kaya yung mga kapatiran na natutong magtapat, mga minamahal ko, dahil sa pagtatapat ng mga naunang Kristiyano sa panguna ng dearly beloved family, mga minamahal, talagang nagmultiply. Maraming buhay na patotoo, higit at higit pa, mga minamahal ko, na yung mga imposibleng bagay nagiging posible. Na yung mga Kristiyano, yung mga nagpapatotoo, mga kapatiran, mga minahal dati, nasa mababang pwesto. Ngayon, tama ang banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi ka gagawing buntot, bagkus gagawin kang ulo. Ayaw ng Diyos na sa hulihan ka, lagi kang sa una. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa pananampalataya, we live by faith. Kahit na ikaw na pinakamayaman sa mundo, ngunit wala kang pananampalataya, baliwala ang lahat. Ngunit kahit walang-wala ka, meron kang pananampalataya, ikaw na ang pinakamapalad at pinakamayamang nilalang dahil magiging anak ka ng Diyos, tagapagmana ka doon sa mansyon na ipinangako ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga sa katapos-tapusan, talagang magtatapos na ang mundo. Kaya finally, mga minamahal ko, dapat magkaisa tayo. We must have all one mind. Magkaisa tayo, mga minamahal ko, na ang bawat isa sa atin, yung totoong umiibig sa kapwa niya. Lahat magsabing praise the Lord. Nagmamahal, una sa Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, nagmamahal ka sa kapwa mo, maging kapwa mo mananampalataya. At ang pagmamahal mo sa iyong sarili, huwag kang magpabaya dahil mahalaga ang kaligtasan
sa lahat ng bagay sa mundong ito. 1 Peter chapter 3 verse 8. Amen. Praise the Lord. First book of Peter chapter 3 verse 8. Finally, be all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren. Be pitiful. Be courteous. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 3, ang talata ay 8. Katapos-tapusan kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, mag-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip. Amen. Amen. Praise the Lord. Katapos-tapusan. Finally, kayong lahat ay magkaisang akala, madamayin, mga minamahal. Mga ibigang tulad ng magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang isip. Sa panahon ng mga apostol, nung panahon nagkaisa sila araw-araw ang banal na gawain Yung may mga kaya, inilalatag nila sa apostol ang kanilang kayamanan. Yung mga walang-wala, pinapakain at nagkakaisa. Yun ang pamantayan ng tunay na Kristiyano. Sa Paskong ito, sobra-sobra, bakit hindi natin ipakita sa ating kapwa mananampalataya, maging sa mga baguhan? Sabi nga, giving is loving. Pag nagbibigay ka, umiibig kang lubos. Kaya, dadamayan mo yung walang makain. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung totoong magkakapatid, nagmamalasakit sa bawat isa. Mahabagayin. Marami ngayon ang dumaranas ng pagsubok. Ang ilan, kinukuha ng malapay noon ang kanilang mga mahal sa buhay. Maging kabahagi tayo ng pakikiisa sa ating minamahal na mga kapatid. Meron tayong mapagpakubabang isip. Ang isang tunay na Kristiyano, wala na po yung pride. Lahat magsabing praise the Lord. Ang kailangan, mga minamahal ko, we must humble ourselves in the sight of the Lord. Ang pinakamamahal na Panginoong Yesus, ibinigay niya nga ang kanyang buhay. Ang ating dearly beloved pastor, sa pag-aayuno sa pananalangin, bawat isa sa atin, mga minamahal ko, kinahabagan ng Diyos dahil sa panalangin ng taong matuwid. Kung anong puno, siya rin ang bunga, mga minamahal ko. Yan dapat ang pamantayan natin upang magkaroon tayo ng mapagpakumbabang isip. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ang nagpakapakumbaba, itinataas ng Diyos. Lahat ng mga bagay sa mundong ito, actually, kahit na ikaw na, nasa iyo na ang lahat, ngunit kung wala sa iyo ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, baliwala ang lahat. Ang pinakamaganda, yung kayamanang hindi nasisira. Matuto kang umibig, una sa ating mahal na Panginoon. Matuto kang umibig sa kapwa mo, mga minamahal ko. Ano man ang mangyari, ang pag-ibig ang susi ng lahat. Lahat magsabing, praise the Lord. Kalimutan natin ang pagkakaalitan. Kalimutan natin na tayo'y tao lamang. Tao lamang tayo, mga minamahal ko. Ngunit ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, don't grieve the Holy Spirit, mga minamahal ko. Pag sinabing sumasayo ang Espiritu ng Diyos, ibig sabihin ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon ay sumasa atin at yan hindi lang sa salita, bagkus sa gawa, mga minamahal ko. Matuto kang magpatawad. Kung inaapi ka, isumbong mo sa Diyos. Bahala na ang mahal na Panginoon. Yan ang pinakamaganda. Para ang hirap sundin daw Sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Yun po talaga nakalagay sa Biblia. Binato ka ng bato, tinapay ang ibato mo, baka gutom yung kaaway mo. Mahirap sundin, sabi nila, pero mga minamahal, tayo ay anak ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me.
for the life. Ang buhay na ito na ikinabubuhay ko ay sa Diyos na tumawag sa akin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Wala tayong magagawa. Permanente na yan na tayo ay nakapako na sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, siya ang masusunod. Siya ang lahat-lahat sa atin at gawin natin yan. Ito ang pinakamagandang Pasko na maiaalay natin sa ating mahal na Panginoon maging sa lahat pa ng ating minamahal na mga kapatiran, lalo na yung mga naghihikahos, lalo na yung mga walang-wala, mga minamahal ko. It's about time. We must teach them to have faith. Ngunit, ang pananampalataya na walang gawa, baliwala Kaya, we must move on. Gawin natin ang ating magagawa sa huling panahon. At ang pangako ng ating mahal na Panginoon, tatawagin kang mapalad. Blessed. Pag sinabing blessed, pinagpala ka dahil dumating man ang earthquake. At least, mas malakas ang iyong pananampalataya pag iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating huling talata from the book of Psalms, 106 verse 3. Amen. Praise the Lord. Psalm 106 verse 3. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Mga awit 106, versikulo 3. Mapalad sila nag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mapalad silang nag-iingat ng kahatulan. Ibig sabihin, pinag-iingatan natin ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ang lahat ng kanyang palatuntunan, kahatulan, kailangang masunod, hindi ang ating sarili. At tayo'y gumagawa ng katwiran sa buong panahon. Hindi, mamaya gagawa ako ng hindi maganda, hindi po. Buong panahon, gagawa ka ng katwiran ng ating dakilang Diyos na buhay. At tunay po, tayo po habang nagkakaedad, patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lalong lumalakas Pag dumarating ang pagsubok, count your blessings. Di ba mas marami? Lahat magsabing praise the Lord. Name them one by one. O di yung pagsubok, naging parte lang po ng buhay natin upang tayo'y matuto at lalong tumatag sa paglilingkod ng sa ating pinakamamahal na Panginoon. Keep judgment. Kumbaga sa ating paglilingkod, handle with care. Mag-iingat tayo, mga minamahal ko. Ang laging masusunod ang ating pinakamamahal na Panginoon, na kung ano yung kalooban niya, siya ang masusunod, hindi tayo. At dyan tayo pagpapalain, blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung sinasabi natin, God is good all the time, ang sabi naman po, we must do righteousness at all times. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa unang talata na ating binasa, ang sabi po, at anumang kaalitan ang dumating sa inyo mula sa inyong mga kapatid na nagsisitahan sa kanilang mga bayan, na dugot-dugo, kautusan at utos, mga palatuntunan, mga kahatulan ay inyong papayuhan sila upang huwag maging salarin sa Panginoon at sa gayoy kapuutan huwag dumating sa inyo. At sa inyong mga kapatid, ito'y gawin at kayo'y hindi magiging salarin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, advance Merry Christmas. Amen. Tayo po ay masayang-masaya sa ating banal na gawain. Araw-araw, tila baga, Pasko lagi sa tuwi-tuwi na. Mga minamahal, sa ating pagtatapos, mga minamahal, I've been serving the Lord for going 28 years na. 28 years na Pasko na po, na dito ang pinakamagandang selebrasyon
Damang-dama mo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Samantalang dati, 10 years before may conversion, ako po ang mga nag-aayos ng mga programa, mga minamahal ko. Kaya lang, hindi totoo ang aming pagsiselebrate. May kasamang alak, may kasamang kasiyahan. At ako po, kalimitan ang naatasang umawit ng Holy Night. Hindi pa po ako saved dito. Kaya nahihiya akong humarap sa tao. Before I sing that song, nagda-drugs muna ako, may kasamang alak. Ganon ang buhay ko, mga minamahal. Ngunit sumilay sa akin ang liwanag, ang ebanghelyo ng kaligtasan noong 1995 hanggang kasalukuyan, mga minamahal ko. Salamat sa Diyos. This coming Thanksgiving, Christmas Thanksgiving natin, alam niyo po ba, nang aawitin ng beloved preachers ay ang Holy Night. Mga minamahal ko, yung awitin na yan, talaga pong napakasarap damhin ang presensya ng ating dakilang Diyos dito sa banal na gawain na ito. Kaya nga, mga minamahal, magpatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, dahil sa atin, araw-araw, Pasko para sa mga tunay na Kristiyano. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, yung malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, lahat sumigaw ng Praise the Lord! Habang inaanyahan po natin ang ating minamahal na mga baguhan, mga bisita.